Isang mapagpalang araw ng December 29, 2024 sa iyo kabayan. Narito po ang ating latest update sa araw na ito. Pero bago ang lahat, ako po ay makikisuyo ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa po sa ating susunod na ulat panahon. Kabayan, narito pa rin po ang epekto ng iba't ibang weather system natin na kung saan patuloy pa rin po tayo makakaranas ng maulap na kalangitan na ang ibang mga lugar ay makakaranas din po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So iisa-isahin po natin ang mga areas na yan. So umpisahan muna natin kabayan sa epekto po nitong northeast monsoon o hanging amihan na directly pong nakakaapekto ngayon sa may Cagayan Valley and Cordillera Administrative Region. Kaya asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang pag-uulan. Samantalang apektado pa rin po ng northeast monsoon ang area po ng Ilocos Region and the rest of Central Luzon. Kaya asahan ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na may hinang pag-ulan o ambon lamang kaya wala po itong significant impact. Samantalang narito pa rin po ang epekto nitong shoreline na ngayon ay nakakaapekto ngayon sa may area ng Metro Manila, Calabarzon at Aurora. Kaya asahan na ang kalangitan ay maulap at may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorm. Samantalang malaking bahagi naman po ng Visayas at Mindanao ay apektado nitong ITCC o Intertropical Convergence Zone. Kaya asahan dito sa may Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Albay, Sorsogon, Masbate at Palawan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat din po. At apektado rin kabayan ang ilang natitirang bahagi ng Mindanao kaya asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated rain showers or thunderstorm. Epekto po yan kabayan itong intertropical convergence zone. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kabayan lalo na sa area ng Mindanao, Visayas at Palawan dahil posible po ang pagkakaroon ng mga severe thunderstorm na magdudulot po ng mga flash floods and landslide. So inaasahan natin kabayan na patuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan ngayong araw na ito. Kaya ugaliin po nating magdala ng payong kapote bilang pananggala sa biglaang buhos ng ulan. Samantalang kabayan, pagdating naman sa ating air temperature ngayong araw na ito, inaasahan natin kabayan dito po sa may Luzon, medyo magiging maaliwalas na rin po ang panahon pero nariyan pa rin po ang banta ng pagbuhos ng ulan. Kaya i-expect natin kabayan ng air temperature natin, lalo na dito sa Lawag, ay aabot po ng 31 degrees Celsius, Baguio 24 degrees Celsius, Metro Manila 30 degrees Celsius, Tagaytay 27 degrees Celsius, Tuguegarao 28 degrees Celsius at sa Legazpi po ay 31 degrees Celsius. Sa may Palawan, ganun pa rin, magiging maulan pa rin kaya asahan na ang air temperature dito sa may Calayan Islands at Puerto Princesa ay abot po ng 30 degrees Celsius, Iloilo, Tacloban, Cebu, Cagayan de Oro, 31 degrees Celsius. Davao at Zamboanga po ay 32 degrees Celsius. Ganon pa man kabayan, meron pa rin pong nakataas na gale warning signals sa ating mga baybayin. So asahan na 2.8 to 5 meters po ang taas ng alon sa ating karagatan dito po sa baybayin ng Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at western coast ng Pangasinan. Kaya yung ating mga mangingisda na dyan po pumapalaot ay iwasan po muna natin yung mga areas na nabanggit dahil ito po ay mapanganib kabayan. Unahin po muna natin ang ating kaligtasan. Sa ibang baybayin na lamang po muna tayo mangisda. At dagdag pa dyan kabayan, pagdating naman sa heavy rain outlook natin ngayong araw na ito, dulot nga po ng shoreline at intertropical convergence zone, asahan ngayong araw na ito, December 29, heavy to intense rain po, 100 to 200 millimeters na buhos ng ulan dito po sa may Cagayan, Apayao at Palawan. Moderate to heavy rain naman kabayan sa may Isabela, Kalinga, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte. Pagsapit naman kabayan ng December 30, heavy to intense rain na po, 100 to 200 millimeters na buhos ng ulan sa may Cagayan at Isabela. Moderate to heavy rain na po sa may Apayao, Kalinga, Quirino, Aurora,
Quezon, Camarines Norte, Oriental Mindoro, Marinduque at Palawan. At pagsapit ng dispiras ng bagong taon, December 31, moderate to heavy rain na lang po dito sa may Cagayan at Isabela. Sa mga kababayan natin na dyan nakatira, pinag-iingat dahil posible po itong magdulot ng mga localized flooding. So tayo po ay mag-ingat lalo na po yung areas natin na madaling bahain. So tayo po ay laging mag-monitor sa ating mga heavy rainfall outlook po. So ingat po tayo dyan kabayan. At pagdating naman kabayan sa mga nagtatanong kung meron ba tayong namamataan na sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, kabayan, wala po. At yan po yung good news natin dahil mukhang matatapos po itong 2024 at sasalubungin natin ang bagong taon kabayan na wala pong bagyo. So that is good news kabayan. At ituloy-tuloy natin ang panalangin kabayan na mas lalo pang mag-improve ang ating panahon na maging mas maaliwalas para nang sa ganun ay makapagdiwang tayo ng bagong taon na wala tayong kinakabahala lalo na kung tayo ay magkakaroon ng fireworks o mga paputok para hindi maging abala ang ulan sa pagkakaroon ng fireworks kabayan. So ingat tayo kabayan at enjoyin natin itong holiday breaks natin dahil malapit na po ang bagong taon. So, new chapter na po ulit kabayan. So, sa ngayon kabayan, yan lang muna ang update ko sa ating panahon. Makikisuyo po ako ng like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa po sa ating susunod na ulat panahon. Salamat, ingat, Happy New Year sa iyo kabayan.